Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no. Mamaya mag-collab tayo, ang ganda ng comments nyo. Oo. Magbigay lang tayo ng reaction dito kay Amy Marcos. 15 hours ago ito eh. At mayroong 17,000 views. Senator Marcos, ginalulungkot ang mga nangyayari sa SMI at kay Kibuloy, sabi dito. Senator Marcos, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari sa SMI at kay Pastor Kibuloy. Sabi niya, pakinggan natin bigay lang tayo reaksyon. Ma'am, ano kaya to? Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Ang ganda ng tanong Do you think dapat bang sundin ni Kibuloy ang payo ng Pangulo? Yan ang sagot nito Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue. Ang tinatanong lang sa'yo, kung dapat sundin ang payo ng kapatid mo, kay Kibuloy. Ang layo na sagot mo eh. Totoo lang, di ba mga boss? Tignan mo. Ano kaya to si Amy, no? Ng sabina, talagang fundamental power yan. Pero, alalahanin natin na kinakailangan bigyan. Ang tanong lang sa'yo kung dapat sundin ni Kibuloy yung payo ng kapatid mo. Pinayuhan na nga ng Pangulo ng kapatid mo yung Kibulog. Yun ang tanong. Ano dapat? Oo, hindi lang, hindi ba mga boss? Hindi ako. Ano to? Ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot. Ang ibig ko sabihin, wala yung sagot mo sa tanong, yung layo eh. Di ba mga boss, ano ba sa palagay nyo? Tama ba ako? Di ba malayo yung sagot niya? Tinatanong lang kung dapat sundin ang payo ng Pangulo, Kibulog, na umaten sa hearing. Ang sagot niya, wala ho sagot eh, di ba? Ituloy mo. Lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang Ibig mo sabihin, si Marcos, yung kapatid ng presidente, hindi mabait sa'yo. Parang ganon, di ba mga boss? Mabait daw si Kibuloy. Ibig mo sabihin, naniniwala ka kay Kibuloy na hawak niya kaluluwa ng tao? Kaluluwa mo? Putik yan. Tuloy. Tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na napakaraming nagago kamo. Anong napakaraming tinutulungan? Nagsimula nga sa wala yan di ba? 15 miyembro ngayon, ayan na, dami na nang nagago. Diretsuhan na tayo. Kaya nga yumaman siya sa mga nagago niya, na yan, nagrereklamuhan na. Nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, yun nga ang gusto mangyari ng kapatid mo. Hindi ka naman nakakaintindi. Ano ba naman senadora to? Umarap siya doon sa Senado at Kongreso para masiayos na matahimik na pamamaraan. Ayaw nung mabait na pastor na sinasabi mo Sila ayaw ewan ko sa'yo. Senador. Nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung... ito na sagot niya. Malungkot ka rin ba, ma'am, sa mga aligasyon ni Kibulog sa kapatid mo at sa yung sa asawa niya na nakikipagsabuatan yung kapatid mo sa Amerika? Magaganda yung tanong pero yung sagot, sa likwat tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor. Tinatanong lang sa'yo kung malungkot ka din ba sa mga pinagsasabi ni Kibulog sa kapatid mo. Ano naman sagot mo, mga boss? Hindi kaya naka-fentanyl din to? Kibuloy,
Alam mo, kasi Ano? talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, well, allegedly, pang-aapi. Kaya, in a way, Ng pating, oo. Minumura na nga yung kapatid mo eh. Api pa rin yan, mga yan. Di ko kayang kunin, ha. Minumura na yung kapatid niya kung ano na sinasabi sa pinsan niya. Api pa rin sila. Para kay Amy Marcos. Mukhang naniniwala yata ako na hindi ka kapatid na tunay, ah. Na iba tatay mo, ah. Kamukha kasi ito nung Lacson, dating mayor ng Manila, di ba? Pagkukumpara yung mukha nila. Iisa hibla nung kanilang baba. Tsaka wala nga kamukha to. Si Irene, maganda si Irene. Bongbong, pogi rin naman, di ba? Ito lang ang iba hulman ito eh. Di naman siya kamukha ni Imelda. Lalong hindi siya kamukha ni Marcos Sr. Pero yung mayor ng Maynila dati na Lacson, talagang para silang pinagbiyak na arinola. Diba? Intindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Naiintindihan pala niya kung bakit minumura yung kapatid niya na sinasabihang adik nung si Duterte at pag-resign na yung kapatid niya, naiintindihan niya pa rin. Ano sa tingin niyo dapat na gawin para matapos itong issue Well, sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man, inaasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat. Maisasaayos nga yan kung haharap sila sa Senado, saka sa Kongreso, yung ano mo, yung tawag dito, yung pastor mo. Oo, di ba? Wala namang iba eh. Kung hindi aayos yan, sabi na nga nung kapatid mo, kung hindi siya haharap, makukontem siya. Magiging magulo. Yun lang ang paraan eh. Kaya nga pinayuhan na nga ni kapatid mo, si Kibulog, na humarap na. Yun lang ang paraan para maisaayos, di ba? Anong paraan kaya sinasabi nito? Ang lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Ito naman, 17 hours ago ito. Kaya kakamping ko ulit. Ito na naman yung, hindi kaya, si Amy, isa kaya sa mga... Ng isang miyembro ng kingdom ni Kibuloy, no? Yan po, lagi po siya nagbablog, gumagawa ng content para batikusin si Senator Risa at ipagtanggol si Kibuloy. So, dito po mapapakinggan natin yung kanyang pagbatikos kay Senator Risa. Ating pong sasagutin at bibigyan po ng reaksyon. Ito na po. Ito lang yung masasabi ko dyan kay Senator Risa Hontiveros sa yung mga pinagkukuha ng mga false witnesses mo dyan sa Senado na siyang nag-condemn ng napakasamang bagay sa mahal naming pastor. May kalakip yan namang karma, I tell you. Yung ambisyon mo na umupo sa mataas na posisyon, hindi mo makakamit yan. Dahil unang-una, yung kredibilidad mo ay napakapangit na simula ng umpisa pa. Don't expect our votes for you. Madamned. Ito lang mabigat sa atin sa Pilipinas. Maski na may tililing, mahusay mag-English, no? Kasi hindi ka namin kailangan dito sa bansa namin. Mga false witness, nakasulat yan sa Exodus 23:1-2. It warns against bearing false witness. Sumama ka kay Kibulog sa Kongreso, sa Senado, doon ka magngangak-ngak. Stating, do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness. Ibig mo sabihin, adeng, ano ba to? Kalat niya. Pero kalat niya maganda, puti-puti at maganda. Siguro nakaka-night duty na rin to,
Ibig mo sabihin, yung hindi nakamamahal mong pastor, totoo mga pinagsasabi. Yung ang kalatungan ito. Oh. So, may punishment. At eto pa, etong Senadora Risa Hontiveros na to, kasi kung titingnan mo, wala talagang kredibilidad itong senadora na to. Kasi yung, meron pa yung cases na na-file sa kanya noon sa Farmally na mayroong allege na kukuha ng mga witnesses. Farmally, si Digong ang dyan, kumita ng todo. Pagsasabi nito. Na binabribe niya. Binabayaran niya. So yung mga meron yung cases ng alleged sedition, perjury. Ganyan yung mga credibility nitong senadora na to. Ngayon, pinapakita niya ulit yan sa Senate. Kumukuha na naman siya ng mga bogus niyang witness. Hindi niya nga tinignan kung ano yung background. Tama na. Ha? Mga boss, isa kaya si Amy sa mga to na hindi kaya member si Amy ng Kingdom of Jesus Christ? Ha, mga boss? Kung magsalita si Amy Marcos, parang mas matimbang sa kanya si Quibulog kaysa sa kapatid niyang presidente, ha? Parang gano'n, di ba, mga boss? Mas matimbang yung pastor kaysa sa presidente. Pastor, buti nga kung tunay na pastor, naniniwala ka ba, senadora, na talagang yan sa kanya yung eye on the earth, sa mga pinagsasabi niyan, gano'n Alam mo, para pagtanggol niya, ewan. Di ba parang gano'n, mga boss? Pero ewan ko kay Amy, no? Ano to, no? Nung nasa Davao, di ba? Minumura yung kapatid niya. Kausap niya si Sara Duterte, nagtatawanan lang sila, no? Kala ko, natauhan na, yun pa rin, ganun pa rin siya, oh. Kibuloy na lang to, pinagtatanggol niya pa rin. Di ba? Mga boss, yung marami, may mga senador dyan, si Kimo, pinagtatanggol din ni Kimo. Dito nyo makikita kung anong mga uring senador meron tayo. Siguro, magising naman na kayo. Baka manalo pa yan sa 2025, malapit na. Mga tao, gumising ho kayo. Binigyan ho kayo ng Panginoon Diyos ng isip, paningin, pangamoy, pandinig, pakiramdam. Ha? Alam nyo, tama at mali. Bahala na kayo sa buhay nyo. Diba? Shout out. Cecilio Jr. Tongko. Welcome to the club. Fuck you to FBI. Sabi niya. Ha? 3J Shop, shout out, ha. Sumagot si 3J Shop. He can run, but he can't hide. Lalo pa FBI yan. Mo. Problema nga dyan. Sambala lang yan, 3J Shop ka, ha. Kalat ni Bayaw. Good evening, Karaoke. Hagupitin mo na, Karaoke, sabi niya. Regards to Mama Bear. Okay lang siya. Kalat ni Bayaw ulit. Bayaw ulit. Hello, Miss Labayna. Mabuhay ka. Ay, sumagot si Friend Jane. Hello, Friend Latney, sabi niya. Anong atin? Kalat ni Bayaw ulit. Hello, Miss Adelita Belarmino. You are the best. Hindi ko kilala yan, ha? Pero shout out ko na rin. Alang-alang sa'yo, friend. Shout out, Adelita Belarmino. Normando Reyes, shout out, ha? Karox, kung totoo na nangangaliwa si Tambaluslos Sara, tinutotoo lang niya yung sinabi niya noong kampanyahan, wala daw hanes na tao. Lahat hindi hanes
at least honest siya na indirectly confirming that she is not honest to her husband. Okay, di ba? Nabi mo pa. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga friend. Sabi niya. Walang Diyos, Rox, halo-halong kalamay ubi na naman po ang usapang barangay po natin ngayon. Ano po? Yun nga eh. Pero ayun po, dito sa mahiwagang bolang kristal ni Madam Auring, mahirap daw pong maging basta marites lang. Nangangamoy sapak pag nagkataon. Kaya iwas po muna po tayo dyan, Xerox. Mahirap pong sumabit kung walang concrete evidence. Yun nga alam mo naman tayo, maingat din tayo sa ganyan, Tia Delica. Sabi lang natin, si Epipanyo Labrador ang nag-ano tsaka yan, marami na, usap-usapan na, sila Nino Barsaga, kung saan na ho yan Kala mo kung saan na yan, kalat na yan, social media, tungkol dyan sa basketballista na yan, at saka dito kay Sara. Tayo, nakikimarites lang. Ang latang bahala sila sa buhay nila. Diba? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Tuloy kay Tia Deli. Baka sa kangkungan po tayo niyan pulutin. Ika nga po nila, mind your own business. Totoo yan. Scratch your own galis. Kung totoo man po, yung chismis, ibigay po natin sa kanya yan. Karapatan niya pong lumigaya sa Rox. Huwag po nating basagin ang kanyang trip. Personal niyang kaligayahan. Wala po tayong pakialam doon. Pero pag pondo po ng bayan ang sumabit, ibang usapang barangay po yun, Rox. Yun nga sinasabi. Yun daw para nalagay yung 125 million na hindi ba explica ni Sara. Sabi ni Epipanyo Labrador. Kung gaano po siya katapang, manapak, dapat po ganun din po siya katapang at kasigasig humarap at magpaliwanag ng maayos sa harap ng taong bayan. Magpakatotoo, huwag maging plastic, lalo na huwag magdradrama at magsinungaling. Ano po madam? Kami naman po nagtatanong lang. Di naman po halatang kami nakikialam. Pero kung lupit at lupit lang po ang pag-uusapan, walang tatalo, tunay kang number one. Di naman po masama kung minsan may sideline. Wag lang papahuli. Tawa ka ng tawa. Sa galit ng kumpare, takbo at ulin. Gurgur ang mangyayari. Si kawawang koboy sa ulo ay may tae. Oops, bawal po ang pikon, mga Mars. Bato-bato po sa langit, tamaan po, ay huwag magagalit. Baka sa susunod, matulpo ka sa Senate. Totoo yan, Tia Deli ka. Tia Deli ulit Sabi niya, Xerox, di po chismis na pag-uusapan lang. Di naman po tayo nakikialam. Medyo nang hihimasok at nakikimarites lang. Peace po. At sa ating mga Mars, mahilig maki-sideline. Shout out, user. Kubuloy, loy, sumuko ka na. Tama na ang pagpapanggap. Karoke, ang babae pa lang kahit anong ganda pag miyembro ng kibulog, mukhang demonyita din. Senador Amy, ikaw ba miyembro rin, Nagtatanong lang Senadora, Kasi parang kababalaghan na nga Mantakin mo kung ano sinasabi sa kapatid mo Mabait pa sa'yo si Kibulong. Para sa'yo mabait. Most wanted na.
ng FBI, mabait. Ewan ko sa'yo. Mabait sa'yo, di sige na. Sa amin, di mabait yan. Mulat sa pool, nung makita ko yan, talagang kako, putya, impacto to. Sabi niya, siya appointed sa ng God, tapos nakita, utragis, ano yan? Kaya, baka mamaya makapagsingi tayo ng vlog, ha? Baka po, pilitin ko, oo. Isa pa. Ted, shout out, Ted. Kala ko, matun itong nananapak na sheriff. Bakit daw may lalaki? Kata-kata. Hindi. Sheriff, matanda na yung sheriff. Saka, hindi na magandang lalaki. Magandang lalaki daw yun. Ayon kay Panyo Labrador. Gwapo raw yung basketballista. Sumagot si 3J Siopo. Matun man ang puso. Matun man, may pusong mamon pa rin. Tawa-tawa na naman siya. Kailan kaya tayo magkakausap? 3J Siop ka? Mukhang bungis-ngis ka eh. Pag nagkausap tayo, tignan mo. Mamamatay ka sa kakatawa, akala mo. Mas matindi ang sense of humor ko sa'yo, tignan mo. 3J Siop ulit to. Alam mo, Xerox, kaya lang naman sinasabi ni Diggs na minor lang yung mga kaso ni Gibbs sa US. Pang-asar lang yan. Ang rape case po dito, lalo na minor, ang involved. Naku, Xerox, malupit ang US sa ganyang kaso. Walang patawad yan at mabigat ang parusa sa ganyan. Kahit sino ka pa. Si Diggs alam lang niya kasi mang-asar. Diba? 3J Shop ulit to. Itong babaeng nagtatanggol kay Gibbs, tama siya. Sukdulan na ang kasamaan ng mga galamay ni Gibbs. Pati itong babaeng ito ay totally brainwash. Brainwash? Di brainwash. Baka naipasyal yan ni night duty. Tapos pinagyan ng pera, binigyan ng pagkain. Kasi pag mabait ka sa night duty at mahusay ka raw, talagang ipapasyal ka. Nakasakay ka sa kanyang chopper, private plane. Sakit ulo ko dito. Tuloy natin. Sayang hindi ginamit ang utak para magkaroon ng discernment to know right from wrong. Kung makadiyos sila, tignan mo na lang, Sir Rox. Kung magsalita, ganyan ba ang makadiyos? You can really tell that KOJC is not godly church, but malinaw pa sa sikat ng araw na kulto sila. Totoo. Malinaw talaga sa sikat. Malinaw sa sikat ng araw ba sabi mo? Hindi maniniwala sa'yo si Amy. Hindi maniniwala sa'yo yung Senadora Amy. Mabait si Kibulog sa kanya. 3J Show ulit to. Alam mo, Sir Rox, may naisip akong 3 dahilan kung bakit ganyan ang palabas ng kampo ni Diggs. Ayon sa aking puting jinggoy. Jinggoy, unggoy. Una, palabasin na si Diggs ay nag-uulyanin na kaya excuse na siya sa mga pangbabalahura niya kay BBM. Strategy ang tawag dyan. Tama ka dyan sa una. Ano yung pangalawa? Totoong yung mga gamot na tinitake niya cause him to be ulyanin. Pwede rin yan. Pangatlo, may mas malalim dahilan na dapat paghandaan ni BBM. Diggs is capable of orchestrating unbelievable, unpredictable, unconvincible na bagay na mangyayari. Pwedeng ura-urada niyang gawin ang isang malaking pasabog. Kaya wag baliwalain kahit nonsense ang mga pinagsasabi ni Diggs. You cannot trust him any way, shape, or form. BBM should be on his toes. BBM! Narinig mo itong, sana nakakarating sa ito, BBM, totoo. Itong mga payo na ito, mag-ingat ka dyan. Mag-ingat ka dyan. Ako rin, hindi rin maganda ang amoy ko dyan, 3J Show, kala mo. 3J Show ulit. Naku, isa pang issue, Sir Rox, sila Badoy at Celes, tawa na. Malamang sa alamang
Lumipas na ang kanilang time nang sila ay nasa SMM pa. Banat dito, banat doon. Ang ginagawang pang red tag kahit sinong magustuhan. Ayan, ayon sa vlog ni Badcaster, sandamakmak na ang kanilang kasong haharapin. Lalo na yung kaso ni Aurelio, yung news reporter din. Aba, di rin naman basta-basta si Aurelio. Hindi pati yung nanay niya. Dalawa sila ni red tag eh. Nagilty na si Badoy, diba? Pero kung dadapat subalit, ngunit si Digong ang nasusunod pa rin, kaya palagay kong DN sneer na talaga 3J Shop, 3J Shop ulit to. Si Rox, kung maraming datong na nakuha ang mga tandem ng Badoy at Celes, mamumulubi sila sa kababayad sa mga nagdemanda sa kanila. Ang Diyos ay tunay na hindi natutulog. Siya ang gagawa ng paraan to bring this wicked tandem to justice. Kips and Dots also will not escape the wrath of God. Totoo yan. Galing mo, friend, ha? Marilo Pabianak, shout out, ha? Blessed morning po tayo at sa mga ka-warriors. Bless our country too. Parang mas okay po tayo na itong appointed son of God ay tawaging adopted son of God in Davao. At pwede, adopted son of God in Davao, todo. Kasi ang tunay na Panginoon ay di namuhay sa ganitong kaluho. Ipinanganak siya sa isang sabsaban, ipinapakita ang pagiging simple niya, pero itong si Kibbs, worldly ways ang isinabuhay, hindi ang tunay na mensahe ng Panginoon. Nawa maramdaman niya at maramdaman niya sa ibuturan ng kanyang puso na hindi pwede na may nilabag siya sa batas ng Diyos at batas ng pamahalaan, ay ipapakita niya pa rin ang pantasya niya sa buhay na bukod siyang pinagpala. Go out to your tunnel, Kibbs, and prove that you are a good citizen and law-abiding leader of your minions. Holy Week is coming. Repent and cleanse your heart. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Maril Babian. Chopista Bunao, shout out. Hi Karox, tama po kayo. Silang lahat may tililing. At magkano kaya ang bayad doon sa nagtatanggol kay Kibulok? Alam mo po, matagal na po akong umiiyak sa nangyayari sa ating bayan. Good day po. Good day, Chopista Bunao. Wala tayong magagawa eh. Talagang nako. Diyos ko. Obito Robilius rito. Brother Rox, andyan pa rin nandyan pa rin panatiko. Naniniwala kay Digong. Kaya walang pupuntahan ang bansa natin. Sinabi mo pa. Totoo yan. Reynaldo Gonzalez, shout out. Nagpahula pa si Kibuloy sa mga tao at nagbigay daw siya ng makakahula ng kung saan siya. Ngayon, ito ang clue. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko ay puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manlulupig ng mga tao. Sino man ang kanuman o kalahi ko. Ano sa palagay mo, Xerox? Saan nagtatago si Kibulok? Ako, ang hula ko, nagtatago si Kibulok sa panty. Tama ka, Xerox. Hindi na nga susupot sa Kibulok dyan. Kasi nagpapahula na kung saan siya naglulungga. Ay nako, Reynaldo. His Excellency, ginagawa mo. Hindi na tama to. Ang kaso, kaya malakas ang loob nitong mga hinayupak na to. Kasi nga, protektado pa nung kapatid mo, senador, at marami pa senador dyan, na naniniwala na hawak ni Kibulog
ang kanilang kaluluwa. Ha? Rinaldo Gonzales ulit. Sino ba si Rox yung babae na yan? May itsura pero mukhang na-hypnotize ni Kibuloy. Kaya siguro binabaligtad ni Kibuloy niya. Binabaligtad ni Kibuloy niyan na si BBM ang umangkat pa ng mangkukulam sa Afrika. Nung pala siya may alam na marami siyang kinukuhang mangkukulam para sa mga chicks na gusto niyang madali. Bukod sa dami ng properties niya, pera, kaya nababaliw mga miyembro niya. Baliw na din. Yung babae na yan, Xerox, huwag nating patulan. O, baliw talaga. Tsaka siguro, baka itong babae na to, siguro baka sinimulan nito ni Kibuloy na iakyat sa langit nung siya ay, kasi si Kibuloy, balita maski na 11 years old, inaiaakyat na ni Kibuloy sa langit. Ano na to? Ay, kalat ni. Tony Likwanan, welcome to the club. Nagdadrama si Duterte, ginagamit na niya ngayon na siya ay matanda na. Baka sa susunod, magbabaliw-baliwan naman yan para hindi madala ng ICC. At sa mental hospital na lang siya dalhin. Oo, parehas tayo ng hula. Pwedeng gawin ni Digong. Oo, pwede niyang gawin yan. Lahat gagawin yan eh. Gaya nga sabi ni Trillanes. Yun ang the best na gawin yan. Sa totoo lang eh. Pangatawanan niya yung pagiging baliw. Ulyanin, no? Yan. Tanda na ako. Huwag niyo na ako saktan. Pero putres. African size, shout out. Reynaldo Gonzales ito. Alang kaduda-duda na si Tupacyo, kukuning Abugago, Pacquiao, isang Pacquiao at Tupacyo. Elena Lebron, shout out, sabi niya. Lahat ng mga senador na kakampi ni Kibuloy at Digong, lahat sila mga baliw. Bakit ba tayo nagtataka ako sa mga taong bayan at mga taong bayaran? Naging baliw yan lang po, tay. Regards to your family. Ingat po kayo, tay, from Long Beach, California. Ingat ka rin, Elena Lebron. Shout out, Adorasyon Di Maranan. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Brother Elias Ischio, shout out. Julito Rubilos, Brother Rox, ang dami pa ring panatiko na naniniwala kay Digong, kaya walang pupuntahan ng ating ang bansa natin. Totoo yan. Robert Enjan Santos, welcome to the club. Guilty si Badoy, sabi niya. Sumagot si 3JCO po. Tawa-tawa. Di lang si Badoy, pati si Giles. Ngayon, they are reaping what they sow. Marami silang kaso tungkol sa red tagging. Pero hindi pa nga nakukulong, Robert ulit, walang sound. Meron. Ayan to. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque. Stay safe and healthy po. Stay safe and healthy rin, Estrelita Heroes. Arlene Tayam, shout out. Gandang gabi po, Tatay Roque, and to your family. And sa mga nanonood nito ngayon. Gandang gabi, Arlene Tayam. Anak. May anak na naman ako, si Arlene Tayam. Noel B. Batela, shout out. Nakakaawa na si PRRD. Dapat tigilan na niya ang
mamulitika. Di talaga siya tatantanan ng nakapaligid kay PBBM. Nadadamay pa si BP Sara. Nadadamay. Bakit siya nadadamay? Talagang damay siya dyan. Baka kala mo mas malupit si Sara kaysa dyan sa tatay niya. Diretso na, solid pa, sabi ni Karatni. Shout out, Akira Milus. Hello, Miss Akira Milus. May you have a good day. Ingat, sabi ni Karatni. Noel Matela. Isa siya sa mga napaligaya ni Pacquiao. Gustong-gustong umulit. Oo. Palagi ko, mukhang hindi na night duty to, kaya ganito to, no? Diba, Noel? Alin tayam ulit to. Imposible na di alam ni Digong kung saan si Kibuloy. Minor kay Digong kasi siya din adik sa babae. Lagi siyang binibigyan ni Kibuloy ng babae na virgin pa daw. Ooh. Marami si Kibs niya. Noel Batela ulit. Palaban talaga si King Doom ni Pacquiao. Baka magaya kay David Cores at Jim Jones at Icleo. Hindi malayo, pero 3J Shop ulit. Palagi ko naman hindi yan mangyayari kasi tumakas na ata si Kibs. Sana nga wag mangyari yan. Oo, totoo. Kalat ni ulit tawag. Yan ang tinatawag na tinorotot. Wawa naman ang mister. Tinorotot ang inabot. Totorototot. Ayos. Noel Batela ulit parang nagiging Jekyll and Hyde ang katauhan ni Digong. Merong split personality. Oo nga eh. Epekto nga raw ng fentanyl eh. Totoo lang. Grabe grabe to. Nantakin mo, wala nang immunity yan, ha? Di ko nga, pero tignan mo kung kanain yung presidente, ha? Adik, putang, ginagano nyo. Ay, mga Skibulog, oo. Wala namang ano yan, ano ba yan? Ano ka nakamote? Alin tayong ulit, Yan na babae na yan, baliw. Baliw na yan, bobo talaga. Dapat sampulan na yan ng Marcos. Baka dumami pa yan. Palalabasin lahat na yan. Lalabas lahat yan. Nagbablog sila lahat eh. Oo, yung mga na-night duty ni Kibuloy. Talagang anak din yan ng demons. Pareho ni Kibuloy. Baka gusto niya ng babae na yan. Nanire-rape siya ni Kibuloy. Baka gustong-gusto ng babae na yan. Maganda sana, bobo naman. O pinamanahan na siguro yan ni Kibuloy. Ay, pwede. Baka masipag. Alin tayo ulit Tinik yan ni Digong. Tik-tik yan ni Digong. Di ba dati, daming pangako niyan na di natupad. Sabi nga niyan, noon nakaupo na, sabi nga niya, naniniwala daw yung mga tao, siyempre daw, nangangampanya daw siya noon kaya sinabi lang daw niya. Kalat ni ulit Mima, karaoke, lumalagablab din ba yan si Mima? Mima na yan? Pwede ba nating latiguhin yan? Ewan ko, mukhang malupit to, kalat ni si Mima, ha? Noel Batela, dapat kay Tolentino ibalik sa MMDA. Siya, maskin, dapat di na nga eh. 3J Shop ulit, MDA. May mental disorder ang damo. MMDA, Metro Manila yata yun. Anong may mental disorder ang damo? Bago yan ha. Bago yung MMDA mo. 3J Shop ka. User pag yan mademanda, iyak ang mga yan. Totoo. Elizabeth Iscare, shout out ha.
Sabi niya, "Good evening, Sir Rox. Tungkol dito kay Sarah na may kinalulukuhan daw na lalaki at iniiputan daw ang asawa nito. Mahirap naman basta tayo maniwala dito. At isa pa, private niya na yung buhay at wala tayong pakialam. Ang importante, ilabas niya ang record kung saan niya dinala ang 125 million, inubos niya in 11 days. Kasi nga, pera ng bayan niyan." Oh, nasa in good hands na nga, sabi nga ni Epifanio Labrador. Elizabeth Iscari ulit, oh. "Hi, ito naman si Kibuloy, na minor lang daw ang kaso niya, ha? Minor na pala ang rape at yung ibang kasong ikinaso sa kanya ng FBI. Wow, ha? Sira pala ulo ng nagsasabi na minor itong kaso, eh. Si Digong. Digong! Ng pating, oh. Rape? Minor kay Digong yung rape? Anak ng pating, oh. Ang galing mo talaga, Diggs. Sa bagay, nagreklamo nga doon sa Davao yung ginasa, di ba? Dismiss! Minor lang yan, eh. Dismiss. Yung tumitistigo sa Senado ngayon, yung Amanda, tinatago sa pangalang Amanda. Oh, ganda nun. Totoo lang, nakita ko yun, eh. At nasubaybayan ko yung kaso na yun. Tsaka yun nga, nung na-dismiss. Pero ako, alam ko na agad dismiss, eh. Kasi nga, sa Davao sinampa, eh. Ba? Eh, yung mga land grabbing na nangyari ron, eh. Wala, sabi ni Toto Kausing, shout out, Attorney Toto Kausing. Yan ang magagandang mga friend, no? Maging senador, Toto Kausing, si Attorney Claire Castro, yan. Sino yung isa? Badcaster, pwede rin kung gugustuhin, no? Marami pa. Oo. Attorney Ricky Tumotorgo. Ang daming magagaling na pwedeng palitan niya mga nandiyan dyan. Puti si Senado na yan. Ano yung para sa akin, yan, yung Senado ngayon, talagang katawa-tawa ho yan ngayon. Oo. Ang taki mo, Kibuloy. Ang daming kakampi sa Senado. Pati yata yung Senate President, kampi pa rin. Ha? Ano na ang klase Senado yan? Si Rauldo na yata yan, ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. Grabe yung mga alipor si Kibuloy. Ang babastos nila. At akala nila marami ang natutuwa sa kanila. Eh pare-pareho silang mga buwang. Todo tanggol sa amo nilang buwang. Mag-isip sana itong tagapagtanggol ni Kibuloy na nakawala sa mental. O, marami sila yan. Nakawala talaga. Oo. Rodelia Alpilor, shout out. Sir Rox, nung nakaraan araw, binabalita yung kay Higad Sarakim. Kala ko tomboy, ay di pala Higad pala. Elizabeth Iscari ulit, oh. Dagdag comment ko pa po dito kay Digong. May sakit na ata itong Alzheimer's disease. Grabe kong magsalita at makalimutan yung mga pinagsasabi niya. Hoy Digong, ano sa palagay mo sa sarili mo? Matino? Eh ikaw na nga ata ang may pinakamasama sa lahat. Ikaw na yata ang pinakamasama sa lahat. Kaya dapat ibigay na ito sa ICC at grabe kong murahin at akusahan niya ng adik daw ang BBM na yan. Eh sino ba ang kumikilos na adik? Eh siyang mas adik kung umasta at magsalita. Napakabastos. Actually, hindi lang siya. Mag-aama sila. Rodelia Alpilor ulit, oh. Nabayaran si Kibulok. Kawawa naman ang mga yan, Xerox. Totoo. Arlene Taya mo, sabi niya. Salamat, Tatay Roque. Pagbabasa ng mga comments namin. Ingat po lagi, Tatay Rox, at sa family mo po. God bless always. God bless, Arlene Tayam. Eh, sayang naman yung effort yung mag-comment tapos hindi mababasa. Sama-sama tayo. Rodelia Alpilor ulit, oh. May sayad na po talaga si Digong nyo, Sir Rox. Matagal na. Oo.
Ronald Llamas, mamaya baka ho yan ang talakayin ko, ha. Si Christian Esguerra saka si Ronald Llamas, makikimarites po tayo sa kanila. Baka sakali lang po, sana po. Rodelia Alpilor ulit, oh. Alam mo, Xerox, kaya ganyan mga Duterte, naiinggit sila kay BBBM. Kasi sira na sila sa taong bayan. Naniniwala ako sa iyo dyan, Rodelia Alpilor. Rebelina Roland, shout out, ha. Magandang gabi po, tay. Yung member ni Pacquiao na babae na nagsasalita, namanan niya ang pananalita ng kanyang ninuno. Tama ang kasabihan na kung ano ang puno, siya din ang bunga. Dapat sa bata na yon madisiplinahan ng DepEd. Bakit siya nagbibitiw ng masasamang salita tungkol kay Apo PBBM at Madam First Lady at Senador Risa? Saan kaya siya nakatira? Sa Mars? Sa Mars ba? Wala siya Pinas, hindi ba siya nakikinabang sa proyekto ng gobyernong Marcos administration? Hindi. Pakinabang niya na kay Digong at saka kay Kibulog, at saka yun nga, parati siyang dinadala. Palagi ko lang, ha, baka halos gabi-gabi ay dinadala siya ni Kib sa langit. Kasi puti-puti. Mukha siyang anghel. Anghel na may buntot. Arnold po si Diego, shout out. Xerox, di na yata natatandaan ni Digong ang mga sinasabi niya, eh. Arte lang yung friend. Hindi ako naniniwala doon. Really, 100 taon may gitna, eh. Alam pa sinasabi, diba? Dised, shout out. Xerox, bakit kaya parang baliktad ata ang isip ng mga fans ni Kibs? Baka pati panty baliktad. Dised. Librado Ludovico. Parehong mga baliw si Pacquiao. Parehong mga baliw si Pacquiao, Kibaliw, at mga miyembro. Si Durian Dutae, hoy, ikaw na lang ang sumigaw, tanga. Ay, naku, pe. Kaya nga, mga baliw. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, wala na po akong masabi dyan, kina Kibs at Dots. Marami silang pangatwiran at sinasabi, ang inaantay ko po ay yung aksyon, pagkilos at pag-aresto ng ICC at FBI dyan sa dalawa. Diyan natin makikita kung anong puwersa meron sila Kibs at Dots. Patuloy po pa rin tayong magpagdarasal para sa katotohanan. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Eto. Pakiramdaman ninyo, mga boss, ang paggalaw ng kamay ng Panginoon. Dati ang inaantay lang natin, yun nga, ICC, whatsoever, para makita natin kung anong puwersa meron itong Kibs at saka si Dots. Ngayon, nung gumalaw ang kamay ng Panginoon at sariling miyembro niya ang nagpahamak sa kanya kay Senadora Risa Ontiveros. Ngayon, dito, magkakaalaman na kako, di ba? Litaw yung mga kapanalig ng kingdom. Ang dami nila, ang dami sa Senado. O, di ba? At hindi basta-basta ang pwesto sa Senado, ha? Number 1 senatong. Si Bongo, Tolentino, Aimee, ang dami. Subiri, Cynthia Villar, anak ng pating kawawang Risa Ontiveros, nag-iisa. Ha? Patay tayo dyan. Diyos na lang talaga ang pag-asa. Pero yun, litaw na ho lahat ang baraha. Litaw na. Kung sino ang dapat na maupo na lingkod bayan na sinasabi. Yan ang mga senador na dyan, lingkod po kay Kibuloy yan at kay Digong. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw yan, mga friend. Ha?
Wala silang pakialam. Mga ni-rape. Basta importante sa kanila, maproteksyon na nila si Gibbs. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, hindi kayang ipatawag sa Senado, Kongreso si Digongyo. Takot pa rin silang mga nakinabang kay Digongyo. Nakinabang sila habang nakaupo noon si Digongyo. Naniniwala ako sa iyan, Erlinda Aquino. Kaya nga sila, hindi para magsilbi sa bayan, kung hindi para magnakaw sa kaban ng bayan. Dahil sila, hindi nagsisilbi sa bayan, kung hindi sa tumatanong sila sa utang na loob doon sa Digongyo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless po. God bless, Raul Villanada. Yannick Ordobe, shout out. Chuck Aso, hitman ng Death Squad Davao. Ingat ka, Epipanyo. Nga. Pero nagtatakip na may mukha niya. Oo. Raul Villanada ulit, oh. Baka naman nag-uulyanin na itong si Digongyo, pero nga dapat aksyonan next na gawin dahil hindi lang si BBM ang sinisira nito, pati institusyon. Ang opisina ng presidente, bagkos opisina ng taong bayan. Totoo. Raul Villanada ulit, oh. Baka kaya parang lungga ng daga pag-aarestuin si Kibuloy, pati silang Bantag at Tebes ay matatagpuan. Alam mo, pag talagang diniinan niyang Davao at talagang sinertsuaran siya mga pag-aari ng mga yan, mga bahay niya pinasok, parang kagaya ng ginawa sa Tebes. Pucha, mas marami yan. Baka may mga underground tunnel pa yung mga bahay niyan, eh. Oo. Malamang. Lalo yung Kingdom. Yung mga prayer mountain ni Gibbs, maraming nakaan dyan. Mga kakilakilabot dyan, malamang. Marami yung alam sila Kanyas. Oh. Federico Mandak, shout out. Simula nang magkaisip ako at magkamalay sa politika, ngayon lang ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na minumura-mura ng tao in full view. Oy, Federico Mandak, parehas tayo. Oo. Parehas tayo. At ito lang ang presidenteng ginanito. Hindi lang dito, Federico. Sa buong mundo. Only in the Philippines, itong si PBBM na to. Tuloy natin kay Federico. At worldwide yan. Magmula ng babuyin siya ni Duterte, tapos si Kibuloy, tapos si Harry Roque, at ngayon ay iyong batang mga tagasunod ni Kibuloy na walang ginagawang aksyon si PBBM laban sa kanila. Hindi ba naisip ni Marcos na yun ay nakakababa ng kanyang kredibilidad at kanyang pagkatao? Nakikita sa buong mundo paano siya bibigyan ng respeto ng ibang leader ng ibang bansa kung ganito siya tinatrato ng kanyang mamamayan. Dapat naiisip ng mga advisor ni Marcos at ng asawa niya ang epekto nito. Dapat magpakita rin kasi si Bongbong ng konting ngipin at tapang. Hindi pwede yung pangiti-ngiti at pakyut-kyut lang siya. Kung buhay tatay niya, sigurado mababatukan lang yan. Mababatukan lang siya. 100% ng batok. Baka tadyak pa abutin yan. Ganyan pangiti-ngiti lang. Wala. Dahil nung panahon ng tatay niya, hindi ka pwedeng magsalita ng masama laban sa tatay niya. Nung martial law, may slogan noon na sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. May nagbiro noon na ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ayun, hinuli ng militar at pinagmarcha sa Luneta. Hindi pinagmarcha, pinagbisikleta sa Krami, buong maghapon. Si Ariel Ureta, saka si Maya Valdez. Federico Mandaco nito. Sorry po, Sir Rox, napahaba ang comments ko. Nadidismaya lang ako. Nahihiya ako bilang isang Pilipino sa ganitong mga leader
at naging leader. Parehas tayo, Federico Mandak, parehas tayo. Librado Ludovico ulit, oh. Karoke, walang sense sa sinasabi niyang tarantadong matandang durian dutae. Kaso wala talagang bayag itong si Bongit, Ngiwi. Magaling lang siya biyahe. Nasa Australia, ayan, binanatan siya ng isang senadora. Buti nga sa'yo, tumigil ka na ng karabiyahe, sayang lang ang oras, pera at ng bayan. Ay, nako. Ewan ko nga ba dyan. Elvira Villanueva, shout out. Saan napulot yan? Sabi niya. Raul Villanada ulit, oh. Ganon pa man, talagang paniwala ako sa unang payo mo, Kuyang. Isang bala lang nga talaga ang solusyon kay Kibuloy. Tapos ang problema, zero. Totoo, isang bala lang yan, tapos na yan. Roelio Ayento, welcome to the club. Good evening, Karox. Kibuloy, 1,000 times na siyang nakarating sa langit. 1,000 times na araw siya, eh. CJ Shop ulit sa mga tao na, oy, may ibang meaning ba yung langit na sinasabi mo? Sabi nga ni Badcaster, kung nakatikim na raw ba si Gibbs ng 12 anyos tungkol ata dito sa commercial ng alak, tindi ni Gibbs. 12, 11 nga, sabi. Ha? David Alvin Mendoza, shout out, ha. Karox, good evening po sa lahat. Marami po kayong topic ngayon. Unahin na po natin si Sara Jean Potpot. Ayon sa balita, may kulasisi pala siya. Biruin ninyo, pera pa ata ng bayan ang ipinangsustento sa lalaki niya. Dati-rati siya pa ang nagpaparatang kay former VP Lenny na may kalaguyo. Yun pala ay siya ay sa kanya ang balik noon. Matindi din siguro ang niyang si Sara Jean Potpot. Kanino pa ba magmamana? Ito naman si Ingkong Digong ay kung ano-ano na ang mga sinasabi ngayon naman. Magpakulong na naman si Gibbs. Naluto na ata ng penta ng utak niya. Doon naman sa nagtatanggol kay Pacquiao, malamang kasama niyan sa night duty yun. Makailang beses na po sigurong naisama ni Gibbs yun sa langit. Kaya ganun na lang ang pagtatanggol kay Pacquiao. Kay Mima Alicia naman, ang masasabi ko lang sa vlog niya na di sinasabi ni Digonggong na adik si BBM. Sana sanay na sa kasinungalingan si Digong at saka saan ba mahuhuli ang isda kundi sa bibig niya. Good night na po, Karox. And God bless po and stay healthy po. Stay healthy. David Alvin Mendoza. Ay, mag-isang oras naman tayo, mga pre. Puno pre Jara, shout out. Hahay, nagcho-chocolate si Sara. Nagcho-chocolate si Sara. Si Digong parang nagbabaliw-baliwan para makaligtas sa ICC. Kung minsan, pasalamat din tayo kina Badoy at Celis kasi sila ang naging mitya ng pagkakalatad ng baho ni Nakibulog at Duterte. God works in a mysterious ways talaga. Totoo. Uno pre. Rogelio Ayento. Kibuloy, 1,000 times na daw siya nakarating sa langit pero sa Senado hindi makapunta. Oo nga pala, Kibulog. Bakit hindi ka makapunta sa Senado, sa Kongreso? Meron ka namang helicopter, o, diba? Tingin na. Talagang nagtatanga-tangahan to, o talagang tanga. No? Pelabot, o. Hindi na, shoutout Pelabot, hindi maka-react si BBM kasi sila ni Digong nyo ang nandaya ng eleksyon. Yun lang. Roy sa Bedra, shoutout. Hindi sisipot sa March 5 si Kibuloy. Nagtatago na yon. Totoo. Hindi na alam ko. Totong Gonzales, shout out, ha. Good evening po, Sir Rox. Hindi muna po ako masyadong magkukomento. Basta ang sa akin po, wag po natin kalilimutan na iboto po ang mga walang wag po natin kalilimutan na iboto po ang mga walang kwentang mga politiko, lalong-lalo na po si Kimo kasi
Kasi po, gagakuto na lang po ang utak ng bobong yan. Good health po sa inyong family sa Rox at sa mga ka-warriors. Good health, Toto Kausing, Totong Gonzales, ha? Johnny Alacadén, shout out, ha? Rox, nasarapan si Amy kay Kibulog, kaya isa din yan sa nagtatanggol kay Pacquiao. Patay tayo dyan. Elena Libronac, shout out. Sabi niya, Tyrox, front page lang yan. Ha? Tyrox, front page lang yan ni Digong si Kibaliw. Namamalimos ka lang tapos ganyan kakayaman. Kung politician pa siya, maniniwala pa ako. Kawawa ka, Kibuloy. Sa bandang huli, ipapapatay ka rin ni Digong. Ang malas-malas mo, son of God ka pa naman. Kibaliw, go to hell. Naghihintay si Taning sa'yo sa impyerno. Totoo yan, nak. Ay, mission accomplished po, mga boss. Tignan ko kung makakapag-vlog ako mamayang gabi. Sana makapag-vlog ako. God bless po. Ano masasabi ninyo kay Amy Marcos? Ako, masasabi ko, nag-iisip po ako ngayon. Kung totoo nga bang ang dumakalat na chismis nung araw na hindi ito Marcos. God bless.